We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning! May agabugtaw na, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw na makatasang Lunes, September 25, 2023. Mga kapuso, subong nga adlaw nagasugod ang pagdumdum sang bugos nga pungsod sa National Family Week. Sa siningation mga kapuso, ginhatagan sa pagtamod ang pagkilala sa pamilya bilang basic unit of society. Mga kapuso, ibalunta na ang mga nagapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Kago naman yung kapuso, yung Priatos live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Subong agad dala sa gihapon namo na madala ko ang mga balita kay impormasyon nga dapat inyong mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog nga Western Visayas. Approve! Good news mga puso! Good news sa aton mga puso, ilabi na gid sa mga motorista. Makaligad ang halos 3 kabulan nga asod-asod. Nga pagsaka, magadubo naman buwas ay sa wakas. September 26 ang presyo sang gato. Base sa oil energy sources, 20 tubtob 40 sentimos ang iganubo sa presyo sang kada litro sang diesel ka gasolina. Ang kerosene naman ang ginapananaw nga magnubo sang 50 tubtob 70 sentimos kada litro. Antes ni 11 kasimana ang asod-asod nga pagsaka sa presyo sang diesel kag kerosene samtang napulo naman kasimana para sa gasolina. Ginsugura na sang Iloilo City Treasurer's Office ang inspeksyon sang non-accountable election supplies kag paraphernalia para sa nagahilapit nga barangay kag SK elections. Sa Iloilo City, mayara sang 191 ka bundles nga kinahanglan masikyar kung kumpleto ang kaundan para sa tag sa kapresinto. Ginalauman nga matapos ang pag-check sa sulod sang duha ka semana. Ginaulat naman subong ang indelible ink, official ballot kag election form sagud ba kompleto ang mga dokumento. Mga driver kag pasahero na obserbahan ang madasig nga dalagan sang trapiko sa pagbukas ng Ungka flyover. Ining gitutukan ni Kim Salinas. Tak na alas 9 sang aga sang Sabado, ginsarado sa mga salakyan ang Ungka flyover. Tubtob diri lang ang oras nga bukas ang flyover humalin alas 6 sa aga. Liwat naman ini nga pagbukas alas 4 sang hapon tubtob alas 8 sang gabi. Ini nga mga oras sa ginakabing nga rush hour. Rason sang pagbukas sang flyover, agud mabuhina na mabugat nga dalagan sang trapiko. Madumduman nga rabukas ang Biyernes ang flyover para sa mga light vehicles kag ginatubilian naman sa mga motorista. Ini matapos ang pila ka mga test, wala na sa may nakita ang pag-usmod sa flyover. Sa ikaduwa nga adlaw sa pagbukas ang Ungka flyover, nabatyagan sang pila ka mga driver ang madasig nila nga pagbiyahe sa lugar. Oo, madasig pa balik, madasig pa kanto sa Lilo. Why na traffic mo? Pati mga pasahero, wala na nagakalate sa ila mga kaladtuan. Compare gapon, mas okay na gawa compare laygad. Mas medyo dasig gapon ang dalagan ng sarakyan. Temporaryo lang ang pagbukas ng flyover kag liwat nga saraduhon kung may budget na para sa rectification measures. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Makaluluoy nga ang hell, mga puso, isa kapatay nga lapsag nga babayi ang nasapuan nga nagalutaw sa irigasyon nga sakop naman sang Purok Mahogany, Barangay Napoles, Bago City, Negros Occidental, sang tinalikda naman nga Biyernes. Nagaagnas ng bangkay nga ginapatihan, duha pa lang kaadlaw nga ginbunag kag posible ginhaboy kag ginanod. Sunod sa kapulisan ang 36 anyos sa driver nga gikilala kay Noli Gonzaga ang nakakita sa patay nga lapsag nga gilayon naman nag-report sa barangay. Padayon naman yung ginausisa sa kapulisan sa malapit nga mapamalay ang posible iloy o kung ginikanan sang amo nga lapsag. Nagpakigangot naman ang kapulisan sa LGU ug matagaan sang nagakaigo nga lubong ang lapsag nga babaye. More or less mga 2 days na naanod siguro sa sa irrigation, maybe from sa mga bundok na irrigation papunta dito sa Napoles.
Traffic enforcer patay matapos maaksidente sa Iloilo City, samtang rider patay matapos makabunggo sa tri-wheeled car cab sa Barotac Nuevo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Patay ang 22 anyos nga traffic aid matapos madulaan sang kontrol sa ginamaneho sini nga motorsiklo sa Muelle City proper Biyernes ang gabi. Ginkilala ang biktima kay Aljon Fuentes, kasado kag residente sa Barangay San Roque, Haro, Iloilo City. Suno sa report sa kapulisan, halin sa parolawar si Fuentes kag padulong sa Iloilo Freedom Grandstand sang nadulaan sang kontrol sa iyang motorsiklo kag nagbunggo sa gutter. Nakaagom sang pila sa ulo ang biktima, rason nga wala na ini sang kabuhi sang ginresponderan sang BFP. Sa Barotac Nuevo, ginbawian man sang kabuhi ang driver sa motorsiklo nga ginkilala kay Jerry Brasa, residente sa Barangay Ilawod Poblasyon sa mga Banwa Biyernes ang gabi. Ini matapos makaagom sang pila sa ulo sa makabunggo ini sa isa ka tri-wheeled cab nga may 11 ka pasahero sa Agkuyawan Pulo, Barotac Nuevo. Suno sa kapulisan, nagasunod ang motorsiklo ni Brasa sa cab, kag sang nagliko ini pawala. Dito na kag siya nakabunggo sa cab bangod madasig ang iyapagpadalagan sa motor. Gileon nga gindala sa ospital si Brasa apang gindeklarar nga dead on arrival. Nagwaman sa investigasyon nga wala sang helmet si Brasa sa tion sa aksidente. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Suksok with helmet. Samtang sa iban pa nga mga balita, isa sa duha ka mga bangkay nga nasapuan sa Baguio City sang Biyernes nakilala na. Nakatutok Irene Pedreso. Nakilala na ang isa sa duha ka bangkay nga nasapuan sa kilid sang dalan sa Barangay Talutog, Baguio City sang Biyernes. Suno sa kapulisan, positibo nga ginkilala sang Iloy kag manghod ang ilahimata nga si Edward Pellier, residente sang Barangay Singkang, Bacolod City. Bali ang isa hindi tapigid makilalaan pero si nanay ni gin-confirm niya ang bata yang si Marvin Pellier. Amo niya ang bata niya nga nagapuli sa Bangkayap man sa Alihis, Bacolod City. Sa investigasyon sa Soko, may mga pila sa dugha ng mga biktima kag posible ginkuga gamit ang level hose nga gintunaan sing ila kamatayon. Wala naman sing ideya ang Iloy sa iban pang aktibidad sang iya anak. Wala man siya maging hambal sa inuman kung diin siya na din. Ginkumpirma naman sa utod sining nga babayi nga napreso na sadto ang iya nga utod bangod sa illegal nga droga. Gasugid man sa kay na preso na sa sang nanligad lang guro nga bulan. Bakit sa kagwa? Hindi man gid nang dugay naman. Dugay siya kagwa. Kagi na sa preso. Kagi siya preso ka isa lang pero gipagwa man siya dayon. Nagpakig-angot na sa BCPO ang Baguio City PNP sa dugang nga detalye angot sa background ni Pellier. Irene Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, hangin, habagat, mga local thunderstorm kag trough o kung extension sang low pressure area ang nagadala sang pag-ulan subong sa pungsod. Nagaluntad naman sa Eastern Visayas kag Masbate ang trough sang LPA. Samtang lauman sa iban pang bahin sang pungsod ang mga localized thunderstorm. Subong aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible ang heavy to intense rain sa pila ka lugar gani mangin alerto sa pagbaha o kung landslide. Mapuso para naman sa ato ni Globalita, duha ka mga Palestinian patay sa raid nga gipatigayon sa Israeli forces sa may West Bank. Sa pungsod Peru naman, 76 ka mga kinawatan nga artifacts na recover. Nakatutok Julius Bilacaol. Duha ka mga Palestinian ang napatay sa Israeli forces sa raid nga ginpatigayon sini sa isa ka refugee camp sa West Bank. Isa sa mga napatay ang ginaligar hangaway sang Islamist group nga Hamas. Nagluntad ang engkwentro sa North Shams Camp samtang nagapatigayon sang counter-terrorism activity ang Israeli forces. Kadungan sini ang ila paguba sa Operation Command Center kag pagka-recover sa mga explosive device. Isa man ka soldado sang Israel ang nasamaran sa hitabo. 76 ka kinawatan nga artifacts nga ginalagipan sa mga pre-Hispanic relics nagikan sa nagkalain-lain nga sibilisasyon sa Andean region ang na-recover sang damlaglang sang gobyerno sang Peru. Ang mga ini ang ginabugusan sa mga pagkabutang sa Moche, Nazca, Wari, Chimo kag mga Inca. Ang mga artifact ang ginrepatriate nagikan sa mga pungsod Argentina, Belgium, United States kag Switzerland.
Kalabanan sa mga na-recover nga pagkabutang ang voluntaryo nga ginbalik sa mga institusyon kag individual suno sa Peruvian Foreign Ministry. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Proud and bar defense sa pagkilala nga debate ni Barbie Forteza kag David Licauco sang damlaglag. Gindeklara nga winner ang Barda sa pinakapasadong dangal ng kabataan award sa ginhiwat ni 25th Gawad Pasado. Kalabanan sa fans ang nag-comment nga nakilig sila sa achievements ang maging sino ka man stars. Ang iba naman na pa-throwback sang Fidel and Clyde pictures sa Maria Clara at Ibarra. At last, nagkakulab na si Michael V. kagang Lola Amor. Sa Instagram post ni Bitoy sang weekend, ginflex siniyang gin-edit ni video kung saan ginupod sini ang Raining in Manila kag Waiting Here sa pila versions. Nalingaw naman ang fans kag nagbilib sa diskarte ni Bitoy. Na-pressure ang bilang co-stars ni Bea Alonzo sa Love Before Sunrise sa kasagad sini pagabot sa pag-arte. Isa na diri ang mismo love team sini sa series nga si Dennis Trillo. Nervyos kuno sa first days ang taping. Magluwas kay Dennis sa minado man nga pressured si Andrea Torres kag Sid Lucero. Mga kapuso karon sa gabi na ang World TV premiere sang Love Before Sunrise. Panibagong serye nga magapakilig kag magahatag sang bagong inspirasyon. Ululupod naton galintawon ang Love Before Sunrise, 8:50 p.m. sa GMA Telebabad pagkatapos sang maging sino ka man. Isa ang serbisyo medikal sa mga nagapangunang nga kinahanglanon sang tawo. Apang hindi naman tanan ang may kapasidad nga makaangkon sang alalangay nga serbisyo. Sa madamo sang kwarta, silang makapili sang ospital o kon klinika para magpabulong. Apang sa mga bigado, kundiin lang sila pwede makakinot o kung makalibre. Apang ang masubokon kisabangon sa kakulang sang kwarta sa ila pagpabulong pila sa mga hindi nagakadugayan pa sa ospital, hindi bangod sa baratian kundi wala sa inugbayan. Ini ang bantog bilang hospital detention. Kagini nga isyu ang tutukan ta sang spotlight subong nga aga. Kaangot sa sininga issue makaupod ta subong aga ang nagdala sini sa igtalopangod sang Iloilo City Council nga si Councilor Rex Sarabia. Good morning, Councilor, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Sir John. Thank you for inviting me. Okay. Councilor, ano gid ang nagtulod sa imo nga kumbaga mag-deliver sang ini nga privilege speech kag hatagan sang spotlight ang issue sa pag-detain sa nga pila ka mga hospital sa mga pasyente nga hindi makabayad sang ila bill? To be candid, Sir John, do practice na namin do part na isang culture naton na aton na mga kauturan, mga pangayo bulig sa aton na mga politiko. So, do na alarma lang ako nga do recently, do almost halos every week may nagapalapit na mga pumuluyo, nagapangayo sang medical assistance. Tapos, ang do liwat-liwat na lang nga term nila nga hindi sila pagwaon sang hospital, gina-detain sila bangod nga mayara sila sang hospital bills kag medical expenses nga wala pa nila nabayaran. So do sirang plaka na lang ko gamba nga pwede ka ka-file sang habeas corpus para pagwaon ka sang court, hindi na siya pwede. So nag-decide na lang ko nga mahatag na lang sang privilege speech, at least ma-aware ang general public sang ila na mga rights. Councilor, based man sa imo nga observation, ano ang epekto sini sa mga pasyente kag pati man sila relatives nga wala gid sang inugbayad sila mga bills? Well, ang naintindihan ko na common practice, gina-detain sa mga hospital ang mga pasyente kung wala sang inugbayad. So, gadugay ang ilang na occupancy sa hospital. So, gadugay sila magstay sa hospital. So, maliban sina gadugang man ang expenses nila, iti the longer you stay, the more expenses ang imo na ma-incur. Kag no-notice ko ang ilang adaptive measure ni para ma-address ining concern, pangutang sila sa mga lender na mataas ang interest rate. So ang gawaya sina may financial problem na sa hospital, may added pagid na problem pagid sa when it comes sa pagbayad sa mga utang. Okay. Councilor, sa subong nga mga tinion, kamusta huntaman ang aton mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo? May ara kita subong makaupod nga magahatag sang iya pamangkot sa aton bisita nga siya Councilor Sarabia. Good morning, Sir Christopherson Pablo. Ano ang imo nga luyag ipalabot sa aton bisita subong aga?
Good morning, Sir Jano, sa mga tigpalamati kag viewers sang programa sa GMA. Ang pamangkot ko lang tani, sir, kay Councilor Rex Sarabia is bilang bago lang nagwa man sa ospital kag pasyente man, no, na agyan ko man ang kabudlay lalo na kung wala agad sang unod imo bulsa. Ang pasyente ayhan kung ma-discharge na siya kag wala gid siya inugbayad kag siyempre kabudlay man dan sa ospital magtiner asya ginambal mo na bago lang nga while gadugay sila sa nga admitted sa ospital ga dako man ang ilang nga balayran ti kun piliton gid nila bimagwa may salabton ayhan ang ospital para sa ginahimo nila nga pagpugong sining sa pasyente nga makagwa kagawad. I-clarify ko lang ha. Not entirely the entire hospital, pero ang individual nga nag-detain sa imo, depende kung public employee or personnel siya, pwede siya maging administratively liable, criminally liable under Republic Act Revised Penal Code Section 268 under slight illegal detention. And then sa Republic Act 9439, which is Anti-Hospital Detention Act. Okay? Sige, madam, okay nga salamat, no. Nasanagan man kita nga may legal manggali remedies man ang nga madalaganan ang pasyente inali nga hindi siya makabayad kung kumbaga ma-detain siya sa ospital. Nga siyempre hindi naman gusto. Kagi isa pa konsyal, no, salamat man sa pag-advise man sa amon legali nga may gali ina sa may layi gali nga naga-cover sina nga sa mga salabton sina sang individual or sang employee sang ospital nga magapugong sa pagpagwa sang pasyente kung kinanglanon gid nga makagwa siya kag wala siya inugbayad. Damo gid nga salamat kag Sir Jan, thank you gid sa pag parte sa kon sa ini nga programa. Damo gid nga salamat kag God bless. Okay, madamo man nga salamat, Sir Christopher Son. Counselor, anong dapat nga himuon sang hospital o kung sang individuals nga instead of detaining a patient nga wala sang inugbayad, may hanap pagid sa mas maayo nga tika nga pwede sila obrahon? Okay, let's clarify ha. We need to protect both the institution of the hospital and the patient. So, dapat i-clarify anay sang hospital, ipamangkuton anay ang pasyente kung may inugbayad. So, kung may inugbayad siya sa hospital bills, mayara na sila na designate na social services coordinator nga makabulig sila nga mag-usher sa mga existing na mga social services sang gobyerno. So may mga ara sa mga medical assistants, medical aids ang gobyerno sa PAGCOR, sa PCSO, sa DSWD and the likes. So sa pagsulod mo pa lang sa ER, pamangkot na dapat sang hospital as a standard procedure. So secondly, kung wala ka nagasulod sa classification sang gina-prescribe sang DOH na mga pasyente nga pwede ma-accredited sa mga medical aids, pwede ka man, it is necessary nga bago ka i-release, hindi ka dapat i-detain, dapat ma-execute ka sang promissory note na guaranteed by either a guaranteed nga co-maker or mayara sang security na mortgage. Okay. Counselor, madamo gid nga salamat for this very informative talk subong aga no kabay pa nga ang aton mga ospital kag ang mga pasyente kag ilang mga relatives masanagan sa ini nga issue. Thank you. Ang mga dugang nga balita bantayan sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.
Nagdangat sa 6.6 million pesos ang narecover sa nagkalain-lain nga unit sa kapulisan sa mga separado nga drug bypass operation sa Iloilo City sang nakaligad nga weekend. Unang 476,000 pesos nga narecover sa ginaligar high-value individual nga ginkilala kay alias Jao sa Mulyiloni Street, Barangay Legazpi City proper sang Biyernes ang gabi. Sunod ang suspected shabu nga ginabulubanta nagabaloro sang 3.4 million pesos nga nakuha naman sa duwa ka high-value individuals nga sa alias Yukan kag alias Tin sa Barangay Magsaysay Lapas ang Domingo sa ang kaagahon. Kapin 2.5 million pesos naman nga balor sang illegal nga drogang na-recover kanday alias Tringay kag alias Toting sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo sang Domingo man sang kaagahon. Suno kay PRO 6 Director Brigadier General Sidney Villaflor, ang supply ang nagikan sa Manila kag ang mga arestado ang konektado sa ila operasyon. O mga puso, madayon na gid kuno posible sa December. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ipasar sa Senado ang hagna nga magatukod sa NIR o Negros Island Region. Inyang gipahay ni Lacson matapos makamiting si Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaupod man sa mga pagsinapol sa Negros Occidental Vice Gov Jeffrey Ferrer, Negros Oriental Governor Chaco Zagabaria, Vice Gov Jake Reyes kag Secretary Governor Jake Villa. Pangusuportado sang bagong administrasyon sang Negros Oriental ang hagna mas mangin madali na. Suno kay Lacson ang pagdalakay sang NIR sa Senado. Basically, it's just to get a confirmation if we really want a Negros Island region. No? And we told the Senate President that we are still all for it. Three-time defending champ sa men's basketball nga Letra Knights gidlutos sang JRU Heavy Bombers sa pinakauna nga bakbakan sa hardcourt sa NCAA Season 99. Maninuagon nga performances nagpuno sa opening ceremony sang NCAA Season 99. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ginsugura ng programa sa song numbers ang pila ka Sparkle artists. With SEA Games Rhythmic Gymnastics gold medalist Daniel De La Pisa, kag cheerleaders nagikan sa NCAA member schools. Nagperforman ang P-pop group nga First One. Nagparada man ang mga atleta nagikan sa 10 NCAA member schools. Kag naghatag sang mensahe si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. The NCAA has the distinction of being the first and premier collegiate athletics association of the Philippines. It has produced so many outstanding national athletes in various fields of sports who have become heroic symbols of our youth, not only in sportsmanship, but also in terms of discipline, perseverance, and excellence. Ginpangunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards ang opening prayer, nga ginsundan sa pagkanta sang Queendom, sanday Rita Daniela, Jessica Villarubin, Tia Astley, Marian Osabel, Hannah Prisilas, kag Asia's Limitless star Julian San Jose. Si Julian man ang nagkanta sang bagong nga theme song sang NCAA. Present man si Julia Montes, ang 5 breakups and a romance co-star ni Alden. Ginpakilala na ang newest batch of courtside reporters. Kag nagserving nga host sanday Martin Javier, Mateo Gedicelli, Faith Da Silva kag Ara San Agustin. Ginpakilala ang nagabugos sa NCAA Season 99 Policy Board and Management Committee sa pagpanguna ni Dr. Vincent K. Fabella nga President sang committee kag sang host school nga JRU. Kaupod man si GMA Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso. Ginpangunahan naman ni JRU Heavy Bombers Men's Basketball Team Captain Ray De La Rosa ang Oath of Sportsmanship. Sa buwan naman nga enkwentro sa Season 99 sa tunga sang defending men's basketball champs nga Letra Knights kag host school nga JRU Heavy Bombers, nagdaog ang JRU sa overtime 85-79. Samtang alas 3 karon sa hapon, bantayan naman ang hampang sang Binel Blazers kag LPO Pirates sa GTV. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Subong Lunes sa aton tandaan, dapat agid halungan ng aton ikaayong lawas. Kay maayo la perme kun may inugasto na kita ang kwarta sa tion, nya kita ang magmasakit. Tandaan ta mga kapuso, magasto, magmasakit.
Insyakto yun na Adrian, sunugani sa American evangelist nga si Joyce Meyer. I believe that the greatest gift you can give your family and the world is a healthy you. Kag kun healthy kita, hindi lang man kita ang malipayon, kundi pati man ang aton pamilya kag ang komunidad. Mga puso, 91 days ago na lang Pasko na. Maraming salamat sa pagtutok. Diri sa sa GMA Regional TV Early Edition. Kita na kita halin Lunes to the Biyernes. May muli nyo malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman yung kapuso, Iran Prietos, bugos na puwersa para sa mas dakong nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.